Pang-limang araw na ng Simbang Gabi 2024. Samahan niyo ako. Post lang, Mads. Akala ko mamitsa. Ha? Akala ko mamitsa. Wala na. Yung 16 to 20 months na. 16 to 19, wala. Kaya nga, at lang. Yun ang inano ko. Alam mo yun sa akin, 16, 17, 18 na yun. Katuros si Grace. Ako rin kasi yung anak ko birthday niya, hinihintay ko 12, 16, 17. Hindi, ngayong ano pala, December ano pala siya? December 31? 12, 16, 17, 31. Yun yung puro ko gusto. 16 na ba siya? 17 na siya. 17 na. Labo, isang taon na na. Maglibon. Yung 16 ano yun? 16 na yun siya, 16 siya. Papa, gano'n. 17 na siya sa birthday. Kaya nga. 12, 16 siya. Oh. Parang pinapatawid ko. Akala ko nga, 13, 17. Tapos 18 na yun. Ana, parang for uno lang. Ako, di ba ako? Oo, ilang beses kaya ako man. 5-11. Minsan dalawa, sakay isa ako. 5-11, ano to? 5-11 29. ang aking ulit. Hindi, 5-11. 30. Hindi, 29. Nagkikwentuhan tayo, mag-live ka. Nasa sigurado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo lahat. As we gather together, we acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart, Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners, Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. God of light, in the child who was born of the Virgin Mary, you revealed to the world the radiance of your glory. Grant that we may celebrate with full and reverent faith this great mystery of the Word made flesh, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon. At sinabi, hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anong bawal na pagkain. Kung maipanganak mo siya, huwag mo siyang puputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, nagpakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw ng nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at ipinangalan nilang Samson. Lumaki ang bata, patuloy na pinagpapalan ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan at itong amin. Lagi ko
A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the days of Herod, Herod is the ruler at the time, king of Judea, there was a priest named Zachariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Pareho silang mabuting tao sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. Pero wala silang anak, because Elizabeth ay barren or bao, and both were advanced in years, pareho na silang matanda. Once he was serving as priest in his division serving for God, according to the practice of the priestly service, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. And when the whole assembly of the people was praying outside at the hour of the incense offering, the angel of the Lord appeared to him, standing at the right of the altar of incense. Zachariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. Siya ay natakot. But the angel said to him, Zachariah, do not be afraid, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of fathers and mothers towards children, and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord. Then Zachariah said to the angel, Paano mangyayari ito? How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years. The angel said to him in reply, I am Gabriel, who is stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you the good news. But now you will be speechless and unable to talk until the day these things take place, because you did not believe my word, which will be fulfilled at the proper time. Meanwhile, the people were waiting for Zachariah and were amazed that he stayed so long in the sanctuary. But when he came out, he was unable to speak. So they realized that something had happened inside the sanctuary. He was gesturing them, but remained mute. Then, when his days of ministry were completed, he went home. After this time, his wife Elizabeth conceived, and she went into a seclusion for 5 months, saying, So has the Lord done for me at a time when he has seen fit to take away my disgrace and aking kahihiyan before others. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the Good evening po. Pasensya na kayo, hindi ko yung nalimutan ko kayo paupuin, yung mahaba rin na sa Gospel na ito. So now, we move to the Gospel of Luke. The last 2-3 days, we were reading from the Gospel of Matthew. And tomorrow night, we will be going to be reading for the next 3 nights from the Gospel of Luke. So we are in chapter 1 of Luke. So some clarification para may idea tayo of what we're talking in the Gospel today. First, it is dated. When we read the history of the birth of Jesus in Matthew, it only mentions the ancestors, but it is not dated. But here in the beginning of the Gospel, it says, in the days of Herod, the king of Judea. So kung kayo nag-aaral ng history, alam ninyo kung kailan ang era ng king na ito ng Judea. Okay? So that's the time na ang time frame ng ang anak ay ng si John the Baptist at si Jesus ay ipinanganak. Kayo alam nyo ba nyo kung sino ang presidente ng ipinanganak ito?
Walang record. Who cares? But you know that in the old cultures, like the Chinese culture, dito sa Taiwan, by the way, ang bilang ng year ay 113. This year is 113. It's not 2024. Alam niyo kung bakit? It is because it starts from that era. So meaning, ang gobyerno ng Taiwan nag-start 113 years ago. The present reign or policy in the world. So that's very common in the Chinese culture, common in Japan. It's common in the Thailand kasi may royal family din sila. So you are defined by what era, sino ang leader, kung kailan ka pinanganak, kung kailan ka nabuhay o namatay. So that's one. Okay. Two, in the first reading, we learned na asawa ni Manoah ay barren or baog. In the gospel today, it's also said na si Elizabeth ay barren or baog. Okay? Yan po ay hindi totoo today. In the sense na alam natin today na pwedeng ang lalaki rin ay baog, hindi lang ang babae. Pero sa loob ng Biblia ay walang baog na lalaki. Hindi nila alam ang modern science of what we know now. Okay? Wala silang technology at wala silang knowledge na. So pag ang mag-asawa ay walang anak, ang brain ay laging nasa babae. Ang babae ang bato. Again, it is good for you to know na ang purpose ng babae from their understanding right now, from their understanding back then, ang babae ay receptacle, deposito, may word yan, tapayan. Okay? Ang womb ng babae ay tapayan. Dito nakalagay ang tubig. Okay? That's how they understand it. And that's why sa Bible na nakasulat ay kasalanan na ang semen will be sasayangin. Because they never thought na ang babae ay may ovum at may egg. Hindi nila alam yan. Okay? I think it's good for you to know that when we read the Bible, you must always put it in the context. And this is the kind of information that we have today, but they don't have 2,000 years ago, 5,000 years ago. Okay? So alam lang nila ang buhay lang inigagaling sa lalaki at ibinideposito lang ng lalaki ang buhay sa womb ng babae. But today we know it's not. Today it takes two to tango. It's not only it takes one. Okay? So it's not very accurate to say the wife of Manoah or the wife of Zechariah Elizabeth are barren. You know? Because again, it connotes also an understanding ang babae pag walang anak ay useless. That's why at the end of this gospel, we learn that Elizabeth went into hiding for 5 months. Why did Elizabeth went into hiding for 5 months? Dahil siya nagtago. Alam ko kung minsan ang mga OFW, especially back 2 years ago, pag sila yung buntis, tinatago nila. Kasi ayaw nilang sila matanggal sa trabaho at mapauwi. Kung minsan naman ay inihiya din sila. But in general, today ay hindi niya inihiya ang pagbubuntis mo. But why back then ay nagtago si Elizabeth ng 5 buwan, and we will learn tomorrow that Mary will go out of her way, the visitation story of Mary visiting Elizabeth while she was in hiding. 3 reasons po bakit si Elizabeth ay nagtago. Number 1, we know na matanda na siya. So, di ba, ganun naman tayo mga Pilipino. Pag matanda ng mga buntis, pag-uusapan ng mga bagay. Balitaan ko yung classmate mo. Oo nga. Kung kailan pa 40 sa akin ng buntis, dapat mong pamalang na sa anak niya. Ang tanda-tandaan niya. So no wonder Elizabeth went into hiding. Because there's a shame. Second, dahil siya matanda na, she is not sure kung ang kanyang pagbubuntis ay magiging maayos o tuloy-tuloy. And so it's better not to broadcast dahil sa na-invited na. So that's the other reason I think si Elizabeth went into hiding.
Kasi siya, mismo sila mag-asawa is not too sure. Remember, na when the angel said to Zacharias, ang ikaw at ang iyong asawa magkakaroon ng anak, si Zacharias did not believe. How can this be? Matanda na kami. Okay? They did not believe. And that's why Gabriel got upset. Nagalit si Gabriel. At sabi ni Gabriel, hindi ka naniniwala sa akin, ikaw magiging bibi. Hindi ka na makakapagsalita. And we know later on, na nakapagsalita na si Zacharias, yung ipanganak na ang kanyang anak na si John. Okay? So these are some of the contextual understanding of the scripture. We place it from their perspective and from our perspective today. But there are two things that we can learn from this gospel today. Number one, God answers our prayers in God's time. Okay? In God's time. Yung mga kabataan, alam mo, nag-a-approve kayo sa sagot. Okay? Gusto nyo ngayon, especially kabataan mahina na ang pasensya. Waiting, ang attitude natin sa waiting ay mahina na ang ating pasensya. Okay? Lalo yung mga bata ngayon na lumalaki sa cellphone o sa tablet, napakahina ang kanilang pasensya. Okay? But always remember this, God answers our prayers. Amen po ba? Amen. So, do you really believe that God answers your prayers? In God's time. Not in our time. You cannot tell God na gusto na naman ng loto ko yun. Okay? Yan ang nangyari. Ibig na ako ngayon sa nila ang pera. Yan ang nangyari. It happens in God's time. So that's one lesson we must always give to ourselves na yan ito totoo. Ang ating prayer request ay natutupad. Tayo niniwala may Diyos sa buhay natin. But there's also a second thing that is important about prayer requests. Because the first reading and the second reading and the gospel today is very clear. Ang kailangan request na binigyan sila ng Lord ng anak. But there's also a second thing about prayer. Important. Dapat ikaw mismo rin naniniwala sa prayer mo. No? Marami kasi nagdarasal pero after 1 month, nagbabago na ng isip, di ba? So, for example, may magdarasal, Lord, gusto mong gumanda. Tulungan ako, Lord, gumanda ako. After 4 na simbahan, nagbago na ng isip. Sabi na, huwag na lang, Lord, okay na ito. Tanggal ko na. Ay, kung ito ay may pasensya, baka sa maso, magbagong anyo ka. Ay, kaso mo yung meron na pagkintay. Prayer request mo yung December kumanda ka. By January, may bago ka ng isip. Tapos sa Valentine's, binalik mo yung request mo. Ay, si Lord, malilito na. Hindi ko na alam kung gagawin ito. Gusto niya kumanda, bago siya ng isip. Ngayon, bago na ng isip. Kaya sabihin ni Lord, bahala na sa buhay mo. Okay? Again, we also have to put our prayers realistically. Okay? Realistically. Alam niyo ba kung bakit maraming single sa mundo? Taas-taas kasi ng standard ninyo. Yung totoo yan. Yung itsura mo, binitigan mo pa yung standard mo. Awa ka naman! Oo! Eh kung minsan may standard nyo, may listahan pa. Oo. Pati height nakalista. Sana man lamang 5'6". Ay ito mga advice ko sa inyo, kahit 4'8" yan, kahit basta nagalaw, kuhanin mo na. Wala ng tuwaan pa. Alam mo ba? That's the other thing you must learn about prayers. Ano itataga sa bato ang prayers mo? Alam mo ba? O kasi yung iba kaya hindi rin natutuloy eh, ganyan eh. Lord, gusto kong pumunta ng Canada. Gusto ko talaga pumunta ng Canada. Gusto ko talaga sa Vancouver ako pumunta, Lord. O eh, sarado na yung Vancouver eh. Baka sa London may papunta na, tanggapin mo na. Amin mo ba? We really have to be flexible when it comes to our prayers. Okay? There's also a third thing about
about prayer na dapat naman natin. Dapat realistic din kayo. Okay? Dapat realistic din kayo. Gusto ko Lord pumalag. Kaya naman ng papahin. Kaya mag-exercise. Okay? Tapos magkukomplete ka. Ang taba-taba ka na. Tapos pagkatapos sa lumita na, sa McDonald's ka na. French fries na ba ang pupunta doon? Tapos magreklamo pa. Lord, kasi simpa mo, may merienda na may McDonald's pa. Ang taba-taba ka na. Okay? And hindi ka naman nagdadamit. Hindi ka nag-exercise. I mean, hindi realistic yung prayer mo. Okay? And there's another thing about prayer na that we should learn. Dapat marunong tayo lahat mag-let go. Okay? Huwag niyong ipagsisiksikan ng isang bagay pag alam ninyo hindi na nag-work out. Okay? So for example, may asawa kayo. 10 years ka na nagdadasal. Lord, pag-uwi ko naman ang asawa ko. Pati nung yung naman ang asawa ko. Pag-uwi na yung dasal mo. Lord, kuhanin mo yung asawa ko. Kasi kung minsan yung prayer request naman natin, kahit nga siguro walang makagawa, dapat magbago pa rin ang direction. You learn to let go. Okay? Ay, sa paalam nyo, lagi ko sinasabi din sa mga tao. Alam ko na mahirap yung mawala ng mahal sa buhay. So for example, kung ulan natin may sakit, very seriously ill. I think the prayer should be that Lord, keep my father and mother, keep my father and mother. I want my mother and father and mother. How about another? The prayer should be an open one. Lord, may sakit na malumha, magulang ko, hirap na siya. Bahala ka kayo, Lord. Take care. And because you pray of letting go, it's a lot easier to realize that God has a way of answering our prayers. Dahil hindi natin ipinagsisisigan ang gusto natin sa daan ng Panginoon. Amen. God bless you all. It's all right. Tumulong tayo sa kabutihan loob ng ating Ama na kung may hindi nagmamali sa tamang panahon na ipagkakaloob ang mga atikain at pangarap ng kanyang bayan. Panginoon, biyayaan ko kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy na ang pagkatatag ang mga namumuno sa ating simbahan na magbibigan sa katotohanan at pagtatanggol sa karapatan ng pagkaan ng mga tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagsikat mo ang mga pamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at nabubuti na bawang pamilya ng maraming tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Palinain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusunod na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay na maraming tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng mabuya at mga anak na kanilang pinangarapitang arugan at bahal na maraming tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid natin lumaon na maraming tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng kamahimikan, ating ipakalangin ang babang paralangin ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahiligan. Maraming tayo. Panginoon, biyayaan. Ang mga patuloy mo namang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pag-aaral namin sa mga kaloob mo, pumili na may magsilbing biyaya at mukha ng kagandang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Please be seated for the prayer of the Lord.
Then, my brothers and sisters, by sacrificing yours, we pray by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have helped us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Martin, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have wished you throughout the ages, we may merit to be who heirs eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, to God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, for glory and honor is yours, forever and ever. Please all rise. And the Savior reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer sacrifice. Jesus, Jesus. Baby Joe. Mama, Ang mga kasalanan
gifts you have bestowed, create in us a desire for blessings yet to come, that we may welcome the birth of Christ our Savior with free and devoted hearts. We make our prayer in the name of Jesus our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsimba ninyo yung gabi. At congratulations sa nakailimang simbang gabi na o simbang congratulations. Hindi ko na kompleto next year pa naman. And so I also like to remind you, we are now midway, meaning we have just 4 more days or 4 more evenings of Medina, and then the number 10 will be midnight. Today is the 5th day. Ang ating sponsor, ating temporada today ay ating biyenda today is temporado with good item. So, pero rin yung umaga masarap, hindi ko lang alam kung meron pa rin ngayon. Ating sponsor today si Marlene Cheng, and Rosa Leo. Sila yung sponsor ng ating umaga ay MCO2, ay MCO3, at saka MCO. So, thank you very much po sa inyong mga pamilya at sponsor ng event. Amen. Mighty God bless all of us, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace. Good night. Sweet dreams, I love you. Thanks be to God. Mag-picture muna ka. Mag-picture tayo guys. Sabi nila maring po. Ganda din po. Ako na. Uy, puro po siya. Yung ano? Ah, 10 minutes na po. Alas, picture tayo. Ano sa my birthday? Kasi happy birthday. Han! Ayoko lang yung kasama ka. Merry Christmas! Merry Christmas! Okay na. At wala na tayong akas kaldo. Wala na. Ayan. Nagpipicture na sila mag-asawa. Oo nga. Kaya nga, Merry Christmas. Balik tayo doon. Oo. Asan na tayo? Dapat din na tayo. Ay, sorry. Eh, kuha tayo ng ano. Thank you. Sige, ano? Ano? Isa pa din, isa pa. Isa pa. Ay, dalawa. Meron. Nag-picture pa eh. Ay, nandun pa kasi isa lang. Kuhanin mo na yung dalawa na yun. Thank you. Kami mo na. Thank you. Picture pa kasi minsan naubusan. Parang may Oo liwa. nga. Ay, sino ba yung binigyan mo? Ha? Si Marie Marisa, di ba? Ay, ano to? Kay Marie Alice sa kasasawa niya. Ay, oo nga pala. Kaya mo, Ay, wala ano na yun? Kumain na yun. Oo. Hindi, meron yan. May extra yan. Ay, magpa-picture na tayo. Dan! Dan, pa-picture tayo. Dito na mo. Dito tayo. Wala eh. Tayo, Mike. Teka lang.
Sige po. Wala? Wala? Ano eh? 53. Wow, wala na kaming ilaw, guys. Sinaraduhan na tayo. Yung selfie. Ayan, oh, hindi pa tapos ang aking teleserye. Ba't hindi pa tapos si 7 minutes pa? Ay, oo nga. Dali, kami. I have a picture of this on my India. Thank you. Patayo. Yan, maganda pa tayo. Tatayo rin si Mari. Si ano. Ano? Sa aparador. Nasa aparador ko, Max? Nasa ba tayo? Ba't na wala tao? Bumaba na ako. Dami na. Ay, ang ganda ko na. Ang ganda ko doon ah. Habang naglalakad, 1 hour, Matt. Wala pang 1 hour. Ba't ikaw naman Wala pang 1 hour. Ah, dito na ako. Ano yan, Mads? Matt, harap mo Isa lang. Ay, harap ko sa... Kasi si... Ayun o. Isa lang match ang naano. Simbang gabi. Ay, humingi ka na? Merry Christmas and Ah, pero bibigyan ka na. 2024. Pang ilang gabi mo na? Pang-5 gabi na. Wow! 4 na araw na lang, no? Isa kayo nitong... Blooming, hindi... Ayaw, man. Thank you, Ay, Matt. Matt. Salamat. Ayaw daw ni... Alam mo yung kahapon, ano Ayaw ba ninyo. yan? Ayaw na ni. Umaga, hindi naman ano masira man. Okay din yung ano sa ganun. Ayaw nitong Lin. Ayaw ni Kuya. Umaga. Ay, sasabihin ko, Faith, wala ako. Wala ako. Faith, dali na, wala ako. Kanya isa lang. Meron sila, ako wala. Ako, sa kami nga wala eh. Thank you. Wala na, ayaw na nila. Oy, saan na tayo? Pasabay na tayo. Ayan oh, hindi pa ako nakapagpa-picture dyan. Nakadalawan siya. Ayan, lakad na tayo dyan. Lalakad na tayo. May kasama ka? Wala. Lalakad na tayo. Wala naman kasama maglalakad kasi ikaw wala. Ala! May bay na. Maumanday. Mauna gam. Ay, ito, bekik na ako. Mga kanangkuan ba? Bekik na Hindi pa tapos ang isang oras ko. Mads! Tinulong ko na ulit. Sige, Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Mads, bye-bye! Para kasama naman. Ay, Ang galing yung pangmaga. Parang tumba-tumba. Nagkasya. Ano, mga posisyon. oo nga eh. Parang mga robot. Basta mga mahilig sa picture. Nagkasya yan. Left and right. Basta mga mahilig sa picture ba? Kahit ano na lang ang... Ay, isa pa. Ayun na naman yung ligaw ka. Ayan, yumuko na nga ako eh. Uy, baka mahulog tayo dyan. Naku, hulog. Delikado. Isa pa. Ano ba? Bilis, alis. Sa ilalim ako. Parang kompleto. 20 eh. Ayan, uwi ka na, Mads. Ayan, Mads. Hindi pa tapos ang 1 hour ko, Mads. Ayan. Nasa mo, Mads. Baba na tayo. Ay, ito.
Ayan o. Yan. Ano? Hindi na ubus ang kanyang tinda. Nakikisali din ako eh. Nasa likod ako eh. Uy, baka mapano tayo dito. Baka mamaya mahulog tayo. Ay, ipasa ko sa akin. Saya naman. Mga ano lang. Picture lang tayo masaya na. Merry Christmas ha? Hindi, naka-video ako. Hindi pa tapos. Oh, hanggang pauwi. Oh, si ano din, oh. Oh. Hi. Oh, yan ang mga nahuli. Sa kakapicture. Alas 12 kasi siya mag-smoke. Grabe lang siya. Malamig saan? Sa inyo? Sa Miyagi? Oh, grabe no. Kulang na lang mag-yelo. Kailan ko lang na mag-yelo. Ano yun? Oh, babay na. Ate, saan ka uwi pa? Sa... Layo pa? Hindi, dito na lang sa kondo. Ah, konto mo. Kasi maginaw. Oo. Kaya sabi ko lang. Ama! Oh, hindi ka na. Oo, Mads. Sige na, Mads. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Ha? Halika na. Kami, doon sa McDo kami ngayon eh, ni ate. Oh, May kasama ako eh. Asya, sige. Baka hindi ka naman makatulog. Hindi kami magmamakdo. Ano gawin sa McDo? Mas magmamakdo ba tayo? Matulog na tayo. Uwi na kayo? Oo. Alauna. Magmamakdo kayo? Alauna na ba? Halika, McDo tayo. Halika, McDo tayo. Ay, bye-bye! Mads, masal ka, bye-bye! Ayan, naku, baka di tayo makatulog, di tayo makasama bukas na. Wala ka. Ayaw pala, hindi Ikaw makasama. ang boss ko. Boss ka. Ikaw ang boss ko. Bossing. Ay, kaya babantay yung picture. Ang dami maganda eh. Oo. Salamat kayo. Wala asawa ko dyan. Kaya nga, mamaya nakakagala ako. ano na. Halauna na. Yan guys, nakauwi na kami. Babay na muna guys. Nahiya ako eh. Ayan. Ang kasama ko guys. Bye-bye.